Okay, DJX, kamusta tayong lahat? At i-check natin tong chart. Ito yung matagal na nating charting ha. Kumbaga, so sinimulan natin yung ipon serye. Ito na yung chart natin, no? Nagsimula tayo dito sa top natin, di ba? Diyan, sa pinaka-top na yan. Okay, so ngayon, kung mapapansin natin, eto na tayo ngayon, no? Kumbaga, parang spaghetti pababa no? So kung mapapansin natin, baba, angat, baba ay angat, baba, angat, baba, angat. Tama ba? Angat, tama. Tapos hindi natin alam kung ito ba babanat pa to pailalim or be-breaking niya na to, no? So pag na-break na to, possible karon ng break of structure na yan, diretso na siguro dito yan ulit. So ito na lang yung inaabangan natin dyan. So ito, wala na to. Ito, for reference lang natin na etong resistance na to, nung na-break, nagkaroon ng downside. Di ba? So ayan yun. Yan yung ginawa natin. So far, ang gagawin na natin ngayon, buburahin na natin to mga kapatid ha. Burahin na natin yan. So ang titingnan na lang muna natin ngayon kung magkaroon tayo dito. Ang nakikita ko kasi itong area na yan So kung mapapansin nyo, laging rejected, no? Saktong-sakto, tingnan nyo. Diyan sa area na yan. So, ilang beses nag-attempt, kagabi, nag-attempt ulit, rejected na naman, nag-attempt ulit, rejected na naman, nag-attempt ulit, rejected na naman. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Pero, again, bumili tayo kagabi. Ay, kaninang madaling araw. Okay, 12 yata to nung bumili ako. Ayan. 23, mag-aalas 12. So far good na tayo. So mamayang gabi ulit or ng madaling araw ulit yung buying ko. So titingnan natin kung saan to papunta. So again, sabi ko maglalaro muna dito yan once hindi to na-break, no? Pag na-break to, possible maglaro na naman dito. So nakikita ko dito, pag lumipad to, possible magkaroon ka ulit ng resistance dito sa area na to. Baka yan ha. Kasi kung mapapansin nyo, 1, 2, 3, meron ng resistance ulit dyan. May tatlong rejection na. So, tingnan natin. Baka ito naman yung gustong kunin after nito, no? So, pagbasag ng 67,600, possible, lumipad hanggang 69 ulit, no? Going to 70. Hindi ko naman pwedeng iangat yan dyan, no? So, saka na yan. Dito muna tayo. So, ngayon, iaangat ko lang yan. Pag nagkaroon ng rejection, dito sa area na to, bumalik. So, doon ako mag-aangat. Sa ngayon, yan lang muna yung gagawin nating resistance. Again, spot trading ang ginagawa ko kaya mas maganda yung nagbabuy ako everyday. Kasi nga, kung titingnan natin, so 69 tayo, di ba? Kung mapapansin naman natin yung assets natin, pakita ko lang din sa inyo. Spot. Tapos, kung mapapansin natin, ito yung asset natin, BTC. So far, ang sabi dito ay ROI tayo ng 69.17. So, again, ang pinaka-down na natin ngayon ay $6 or 2% ng asset natin. Kasi kung titingnan nyo, bumili tayo ng 74. Pero, ang break-even natin 69. Kasi bakit? Nagdi-DCA kasi tayo or bumibili tayo ng mababa sa 74. Kaya bumababa din yung average niyan. Okay? So far yan pa lang naman yung ating meron dito. So meron tayong 20 USDT mamaya ulit. And then dito sa spot naman natin sa Ethereum, no? So meron na tayo, bumili na tayo dito. Ito, ADA hindi ako bumili ngayon. Ang binili ko lang ay Ethereum and Bitcoin. Okay? Yun lang muna yung binili ko ngayon. So, ang break-even natin dito ay 2,173. Di ba na nakaraan, ang break-even natin 2,3. So, ngayon tingnan nyo, naging 2,173 na lang. Kasi dahil din yan sa daily na bili ko, no? Kumbaga mababa sa 2,3 ako bumili. So, ibig sabihin, bumababa din yung average. So, sa akin, good lang yan. I think total of 30K investment na tayo dito so far sa buwan ng February. So tingnan natin kung hanggang ilan yung mamimit natin ng February. So February tayo nag-start 'di ba? So tingnan natin pag bumaba pa 'yan, 'di ba? So kung isang taon 'yan, sana isang taong bear market para at least makapag-imbak-imbak, 'di ba? So total loss ko na dito kay Ethereum nasa 1.5. Yan, nasa 1.5 na yung total loss natin. Kay ADA naman 300. 'Di ba?
So, ganun talaga, negative eh. Di ba? Ganun kasi mag-DCA kasi hindi natin alam, again, kung hanggang kailan lilipad, kung hanggang kailan babagsak yung market, at kung hanggang saan ba yung ilalaglag nito. Tulad ng sinabi ko noong nakaraan, kung susundin mo, kung susundin mo yung tawag dito, kung susundin mo yung kung susundin natin yung tawag dito, yung last history, ayun, pwedeng umabot ng 30K. So, kung susundin natin si 72, ingay na naman ang aso ko. Bear! Yan, mimik na siya. Kaya lang, umingay na naman. So, yun lang siya. No? Yan lang yung nakikita natin. So far, balik tayo sa spot. Okay? So, punta tayo sa spot, BTC. Teka. Balik lang tayo. Okay. So, punta naman tayo sa Ethereum. So, pero hindi ako dito bumili ng Ethereum ha. Kay BitGet ako nag-hold ng Ethereum and ADA. Okay? So, pag pumunta naman tayo kay Ethereum, ETH, 1969. So, kahapon bumagsak to, no? So far, ito, no? Kung titingnan naman natin, confirmation, no? Nabasag yung pinaka support natin kagabi, no? Pero hindi naman talaga totally basag, no? Biglang umangat lang siya. So ako, para sa akin, weak support ang tawag ko dyan. Ang gagawin ko ngayon, susubukan ko ngayon ibaba dito sa area na to. Yan. So ang pinaka-support ngayon natin ay si 1914. Kasi bakit? May rejection dito, may rejection, may rejection. So titingnan ko to kung ito ba ay strong support. Kapag bumagsak na ng 1914 ulit yan, tingnan natin ngayon kung tutuloy ulit siya. Okay? So ngayon, buying pa rin ako sa area na yan. So from dito hanggang dito, nasa buying position pa rin ako niyan. Okay? Hanggat hindi yan umaangat dito sa area na to, bibili ako ng Ethereum. Okay? Ngayon, pag bumagsak yan ulit, no? Tulad ng dati, no? Tulad ng nakaraan, bumagsak ulit dito sa area na to, buy ulit ako diyan. 'Di ba? Last bull market ang inabot ni Ethereum 900. Buy pa rin ako diyan kung sakali. No? So, titingnan natin, ganun talaga, high risk, high reward. Pero again, mas low risk naman ang spot trading kesa sa future trading. Okay? Mas low risk naman ang spot trading. Again, nakita ko na to. So, hindi ko naman kayo inikahayat na sundin ako. Pero, nakita ko na tong last bull market, ay last bear market. Ang sabi ko sa sarili ko, sana magkaroon ulit. Para at least, makapag-invest ulit ako. Hindi siya financial advice, pero aralin yung maigi. Okay? So, parang ano lang to. Nag-iipon-ipon ka lang ako. Parang inaano ko to, nag-iipon-ipon ako. Pero dapat, in case of emergency, hindi ko siya pwedeng withdrawin. Dapat may extra pa rin ako. Okay? So, walang withdrawhan to mga kapatid. Tulad ng sinasabi ko sa inyo. Makikita at makikita nyo yan ulit dyan. Okay? So, next, Bitcoin ETF, bad news, no? 73 million worth of Bitcoin, nagbenta ang BlackRock. Tapos Fidelity, kung mapapansin natin ang Fidelity, overall 276 million ang outflow ngayon dahil nagbenta si BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, tapos si ARK N21 and Banek. Ganun din sa Ethereum, negative 129, no? Outflow, million $129 million, no? Outflow sa ETF ngayon. Ganun din kasi nagbenta si BlackRock. Okay? So tunog-tunugan kasi, sabi nila, si BlackRock ay magi-invest sa Uni, no? So tingnan natin kung magi-invest nga sila. For XRP, wala naman. Sol, positive 400k lang. Dogecoin, wala. US Link, wala din. LTC, wala din. AVAX, 404k. 447. Okay? So, next, for the news, ito may nakita ako dito. Sabi daw ni Michael Saylor, if Bitcoin goes down to 8k, so be it. No? If strategy goes bankrupt as a result, so be it. No? Bitcoin will stay Bitcoin and inevitably reach the valuation translated
in market cap, it deserves for long term, no? Tapos ito, makulit talaga to si James Win. Kulit talaga to. Laging liquidated to si James Win, no? Tingnan mo. Win known for turning 7K into 25M on Pepe, no? So record 1.25 billion Bitcoin long has been liquidated, no? 9 times in the last 48 hours, no? James Win, makulit talaga to, no? So talaga kasing nag-aano to, nag-short, naglo-long, talagang future trader to. Subukan niyo siyang follow, mga kapatid. So kung mga pro trader, kumbaga yung mga minsan yung insider, no? Sabi ko nga insiders, yung anak ni Donald Trump yan, di ba? Si Baron. Pero still, no, minsan naliliquidate pa din sila. James Win, talagang malakas na yung kapit niyang mga yan, pero naliliquidate pa rin. Ano pa kaya tayo na mga nasa retail at ang alam lang natin, sasabay tayo. 'Di ba? So minsan kahit anong TA natin, talagang minsan hindi talaga uubra. Talagang minsan may sunog, 'di ba? So yun lang, at sa mga wala pang BitGet and B2Nix, gamitin niyo na lang yung link natin dyan sa description. And I think siguro by March na, kasi marami pa akong ginagawa. Doon tayo gagawa ng group. So yun lang, at kung gusto niyo mag-ipon ng token, I think better na din ngayon kung pakonti-konti, wag all in, pakonti-konti lang, no, pabarya-barya lang. Okay? Katulad ako, 'di ba? Kahit na kung saan lumipad 'yan, kung basta nasa target area ko, buy lang ako. Okay? Yun lang, at saludo sa inyong lahat.